Welcome back to our channel. So, it's been a long time na nakapag-sit down vlog ako at nakapag-share ako sa inyo ng mga informational videos. So, I decided na i-share ko din sa inyo guys kung ano ba ang mga requirements for tourist visa application for Japan para sa mga Pilipino dito sa Doha, Qatar. So, kung interesado kayo, just keep on watching. Meron akong copy dito guys. Sinulat ko sila para wala akong makaligtaan at para ma-share ko rin, ma-share ko lahat sa inyo kung ano-ano yung mga requirements na kailangan nyong i-prepare. So, para sigurado na wala tayong makakaligtaan at makakalimutan. So, number 1 is the visa application form. Saan nga ba makikita itong visa application form na to? Makikita nyo ito sa may website ng Japanese Embassy, Doha, Qatar. Ang gagawin nyo lang is download the form, print it out, tapos i-fill out nyo lang siya ng mga personal details nyo, employment details nyo, and also yung parang educational background nyo din. Kasi kasama din siya sa mga questionnaires doon sa form mismo. So, wag kayong mag-i-skip sa mga detalye at kung kunwari not applicable sa inyo, just write NA. So, yon, number 1 is visa application form. Pangalawa naman is passport. Original passport na dapat valid siya ng more than 3 months. Kasi pag less than 3 months na yung validity ng passport nyo, hindi na siya tatanggapin. So, I suggest mag-renew kayo kung hindi na siya aabot dun sa required more than 3 months, i-renew nyo na siya bago kayo mag-apply. Tapos, ang pangatlong requirement din is passport pages, ikakopy nyo to. Lahat ng pages ng passport nyo, either may mga visa copies, may mga visa stamps, travel entry stamps, travel in and out Qatar or in and out Philippines or kahit saang bansa. Kung may mga travel stamps kayo, ikakopy nyo yung bawat pages ng passport nyo. Kailangan nilang makita kung talagang traveler kayo or kung may mga visa na kayong may visa na kayo from different countries before. So, yon, i-photocopy nyo yung mga pages ng passport nyo. So, number 4 is picture. Dapat ang picture na to is scan within 3 months. So, it is either white, blue, or gray background. Tinatanggap nila. So, makikita nyo naman yung required size or alam naman ng mga studio dito sa Qatar kung ano ang size ng para sa Japanese Embassy application or Japanese Tourist Visa application. Alam nila ang size na kailangan. So, yon ang number 4. Fifth requirement is Qatar ID, which is dapat Qatar ID mo is valid ng 3 months. Pag less than 3 months na lang yan, hindi rin siya tatanggapin. So, if alam nyong mag-expire na siya at may bala kayong mag-travel or mag-apply ng visa, you have to ask your HR na i-renew na siya kaagad. Pwede naman yun, advance renewal. So, makipag-usap kayo sa HR nyo para i-renew nila yung QID nyo. And then, number 6 requirement is Certificate of Employment. Etong Certificate of Employment na to, dapat full details is nandito. Yung pangalan nyo, passport number, Qatar ID, anong trabaho nyo, salary, joining date, tapos ano ba ang purpose ng travel nyo, at ang pinaka-importante is dapat naka-mention doon na babalik kayo ng Qatar. Kasi hindi nila tatanggapin kung hindi nakalagay itong mga detalyeng to doon sa COE. Tapos, dapat naka-sign and stamp by your authorized person. So, it's either your HR, your general manager, or kung sino man yan. And then, computer card. So, makukuha nyo din tong computer card na to sa may HR nyo.
So, i-request nyo sa kanila na pahingi ng copy, both sides, yung front and back ng computer card ng company. So, yun lang naman ng mga kailangan yung documents from your company. Yung iba, personal na at kayo na lang yung kukuha. Like yung susunod na requirement na kailangan is ang bank statement. Bank statement is kailangan full 6 months. So, hindi 5 months, 4 months, or 3 months. Full 6 months dapat. So, titingnan nila yung cash flow mo, kung ano man yung salary nyo na pumapasok every month. Dapat itong bank statement is kukunin nyo 1 week prior to the application date. So, hindi pwedeng last month nyo kinuha, tas next month pa kayo mag-a-apply. So, dapat 1 week prior to the application date, doon nyo kukunin ang bank statement. Okay? Additionally, pwede din kayong kumuha ng bank statement from your home country, kunwari, BDO, Metrobank, or kung ano mang bangko nyo sa Pilipinas. So, kung makokontak nyo sila, pwede kayong kumuha ng bank statement, mas masusuportahan yung tourist visa application nyo. So, may chance, may higher chance pa rin na, or mas dagdag points ba kung baga, at alam nila na marami kang pera at able kang makapag-travel. So, yon, pwede kayong kumuha ng bank statement from the bank sa Pilipinas. Okay? And next one is flight booking. Yung entire flight booking mo dapat, kunwari, manggagaling ka sa Qatar, mag-show doon yung Qatar to Japan and Japan to Qatar. Kung manggagaling naman kayo ng Pilipinas, dapat naka-show sa ticket nyo is Qatar to Philippines, Philippines to Japan, Japan to Qatar, or Japan, Philippines, then Philippines to Qatar. So, dapat may mga detalyado talaga yung travel ticket nyo. Kung hindi, baka i-reject ng consul or ibabalik sa inyo yung mga documents nyo at hindi tatanggapin upon application. Tapos, ang pang-9th na requirement is hotel reservation. So, madali lang naman to. Maraming mga website like booking.com, Agoda, na pwede kayong mag-reserve without paying any single amount. So, magre-reserve lang kayo ng hotel booking nyo at hindi naman magbabayad kayo sa mismong property. So, hindi kailangan na bayad na kaagad tong hotel booking. Reservation will be acceptable. Okay? And then, number 10th requirement is travel itinerary. So, itong travel itinerary na to is detalyado. Kung kailan ka lalapag ng Japan, saan ka mag-stay, ano gagawin mo sa araw na to. Kailangan nilang makita na plinano mo talaga yung travel na to. So, maglalagay ako ng sample itinerary at the end of this video para magkaroon lang kayo ng idea. Okay? And then, pinakahuling requirement is if meron kayong previous Japanese visa, US visa, or Schengen visa, pwede nyo rin itong i-photocopy and then isama siya sa mga requirements na isasubmit nyo. So, makakatulong din ito para sa pag-approve ng consul para sa visa application nyo for Japan. Tapos, take note guys, importante ito. Do not staple any documents. Maselan sila. So, ayaw nila nang nakastaple ang mga documents nyo. So, kunwari, yung bank statement mo, maraming pages yun. Wag na wag nyong i-staple. Hayaan nyo lang siya. Put it in a folder and then isubmit nyo lang siya ng ganon. Okay? So, that's it for the requirements of tourist visa for Japan, for Filipinos dito sa Doha, Qatar. And I hope sa mga may planong pumunta ng Japan at mag-apply ng visa, sana itong video to is makatulong sa inyo. At kung meron kayong questions, pwede kayong mag-comment sa baba.
At sasagutin ko kung alam ko yung sagot. Sana ma-approve yung visa nyo para maka-visit din kayo sa Japan. So, thank you for joining me for today, guys. And I hope to see you again next time. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!